Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago tayo bumati at ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Mono Kusan. Okay, sabi ni Mono Kusan, Sir, good PM. Tanong ko lang, sana pag ang 1911 ba na caliber 45 ay nakasuppressor, kailangan ba talaga na malakas dapat ang recoil spring? TY po sa sagot. Okay, bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong batiin na isang mapagpalang araw mga FW sa mampanig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo dahil taglamig at tag-init na, lalo yung mga nasa Pilipinas, uso ang heat stroke. So, ingat po tayo. At gusto ko rin kayong pasalamatan dahil tayo ay congratulations sa ating lahat. Tayo ay lumampas na sa 41K. At maraming salamat. Bagaman tayo ay mabagal pa ang pag-angat, ay dire-diretso naman ang ating pagdami dahil sa inyong mga pag-share sa ating mga videos. Kaya't maraming salamat sa inyo dahil hangad ko rin naman na lumaki ang ating YouTube channel. At salamat din sa magaganda ninyong comment, sa mga experience ninyo na binabahagi. At malaking tulong yan para sa ating mga kababayan. Okay, merong buzzer, pero wag natin pansinin yung mga buzzer na yan dahil yan ay mga naiinggit lamang. Patuloy lamang tayo sa ating pagsasaliksik, pag-aaral, at yung mga tanong ninyo ay sasagutin ko sa abot ng ating makakaya, sa abot ng ating maliit na kalaman. At pasasalamatan ko rin yung ating mga silent viewers dahil tayo nga po ay ginawa ang YouTube channel natin dahil sa pagcha-charity. Dahil tayo naman po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor at gunsmith consultant. At nagpapasalamat ako na yung ating pagcha-charity ay may nagbibigay dito sa ating GCash number. May sabi ni Durasly, tayo daw ay namamalimos. Tayo po ay maganda ang kita dito sa ating kumpanya at 20 years na po tayo dito. Hindi ko kinakailangang ipagyabang yung kinikita ko dito dahil mahirap pa rin ang buhay ng OFW kumpara sa Pilipinas. Okay, so maraming salamat sa mga nagpadala sa ating GCash number para po yan doon sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. Maraming salamat doon sa mga nagpalipad o nagpadala din sa ating mga premier videos sa panguna ni Noli Peace America. Yung una mong pinadala ay naibili natin ng reading glasses yung isang bata na may problema sa mata. At yung huli mong pinadala ay ilalaan naman natin sa mga school supplies sa darating na pasukan. Malaki-laki ang gastusin yan. Sana marami pang magpadala. Okay, yan lang. At pagpalain tayong lahat sa ating paghahanap buhay at tayo ay ilayo sa mga disgrasya. Yan lamang aking dalangin. So yan, at pag-aralan natin ang suppressor. Nagkameron din ako ng kaunting training sa paggagawa ng compressor, pero yan ay pinagbabawal ang paggawa sa YouTube channel. Kabawal-bawalan yan. Kaya hindi ko ituturo sa inyo kung paano ang paggawa ng suppressor. Manapay, ituturo ko lamang sa inyo ang epekto ng suppressor. Yan ba ay nakakahina sa baril? Yan ba ay kamukha ng tanong ni Mono Okusan na yan ba ay nakaka-epekto sa recoil ng slide? So, ganito po kasi yan. Okay. Ito ay hindi suppressor Halimbawa lang ito ay suppressor. Ito ay pressure tank ito ng airgun. Halimbawa ito suppressor. Dito nakakabit yan sa dulo ng barrel. Pag kasi pumutok,
yung gases ay naiiwan dito sa loob. Nauna yung bala. Okay? So pag lumabas na yung bala, yung gas ay naiiwan dito at dahan-dahan yan ay saka lang lalabas dito. Kaya yung gas yun yung nasunog na powder. So mainit yan. So kaya tinawag na suppressor, nasusuppress niya yung kanyang sound. Kaya kung maganda ang suppressor, mga 70% ng sound nawawala. Hindi naman totally talagang wala yan. Okay, mga hanggang 70% ang nawawala doon sa sound. So, yun ang main purpose talaga ng suppressor. Kaya tinawag na suppressor, sinosuppress niya yung burning gas na nagki-create ng malakas na sound, kamukha ng mga ganito. Pag lumabas dito yung burning gas dito, yun ang nagki-create ng malakas na putok, ng malakas na sound. So, ang suppressor, ito ay nakakabawas ng recoil. Nakakabawas ito ng recoil. Ang mga compensator naman ay kaya nakakabawas ng recoil dahil yung exploded rito ay kamukha nito, may ano dito, may built-in built-in ano ito, compensator ito. Ay sa halip na malakas ang angat niyan, yung pressure dito ay itutulak siya pababa. Dahil lalabas dito yung malakas na pressure niyan, unang lalabas dito yan, kaya itutulak niya ito ng pababa. Dahil ang mga baril, kalimitan, dahil sa centrifugal force, yan ay sumisipa na gayon, yung tinatawag natin na recoil. So, yun, inaano niya yung iba, mayroon pa dito sa side para yung palag naman ay mabawasan. Ang suppressor naman ay nababawasan ang recoil dahil hindi kumawala yung gas niya dito, hindi kumawala, nakulong siya dito, nakulong. Kaya ngayon, yung gas niya, walang mapuntahan, kaya nababawasan yung kanyang recoil. Nandito pa rin. Nandito pa rin yung gas niya. Kasi yung burning gas niya, yung gas niya ang nagpapalakas ng recoil yan. Yung biglang labas dito ng ng apoy, plus yung labas ng bala, ay lumalakas ang recoil. Whereas sa compressor ay nakukulong dito yung kanyang gas. Kaya nababawasan, nakakabawas. So sa tanong na nakakabawas ba ng lakas o nakakadagdag ng lakas ang compressor? May nagsabing nakakadagdag ng lakas, may sabing nakakabawas. Hindi po nakakabawas. Dahil once na yung burn gases niya ay lumabas na dito sa barrel at nandito na sa loob nito, yun na yun. Yun na yung lakas niya. Hindi na yan nakakadagdag sa lakas ng Pero, nakakadagdag ng sipa, ng barrel patras. Nakakadagdag patras. Bakit nakakadagdag ng patras? Kasi nawala yung sipa. Nawala yung sipa pa ganyan. Puro patras na. Puro patras na yan. Puro patras na ang niyan. Ang magiging niyan. Kasi dito na lalabas sa dulo niya yan. Wala nang lalabas sa sideway. Wala nang lalabas kung saan yan. Dito na. Kaya ang pwersa na niya ay paganyan. Nababawasan naman yung recoil niya. Okay, so yun ang epekto ng barrel, pero hindi na rin nakakadagdag sa lakas. Wala nang nadadagdag sa lakas. So yun ang niyan, ng epekto niyan. So sa tanong ni Mon Okusan, yun ba ay nakakaano ba? At ito pang isa, hindi rin silencer does not, yung sa performance ng velocity ay
may epekto yung napaplat niya yung velocity. Yung yung trajectory. Kasi pag lumabas dito ang bala, ay may trajectory yan. Ang trajectory yung pag ganun, tapos tutuwid yan. So, nababawasan niya yun. Kaya, pag kayo ay nagkabit ng silencer, ng suppressor, kinakailangan ninyo uling i-zero yan. Iba ang zeroing ng may silencer. Tandaan ninyo yan. Pag kayo nagkabit, magsisiro kayo uli ng inyong sight. Dahil nga, yung trajectory niya ay nalilisin gawa ng paglabas ng bala sa baril, hindi yan gaganon dahil nga may suppressor. So, kinakailangan i-zero uli ninyo yan. At hindi yan nakaka-epekto sa performance ng velocity ng bala. Hindi nakaka-apekto doon sa yung velocity, yung bilis ng bala. Hindi yan nakaka-apekto sa bilis ng bala. Ang naapektuhan lamang niya yung ballistic curve. Yung ballistic curve ng bala, yung tinatawag natin na trajectory. Pero may iba rin na nagsasabi ay nakaka-boost din ng speed, depende sa design. O kaya depende sa design ng kasi hindi naman pare-pareho ang design ng mga suppressor. Iba-iba rin ang design niyan. May slightly ang sabi. Slightly depende sa design ng suppressor. So yun ang at yung suppressor, ito ang sabi Kaya daw ito hindi to galing sa akin The most common reason why pistol isn't cycle with the suppressor. Ibig sabihin, yung mga pistol ay hindi nagsacycle. Ibig sabihin, hindi yung mga slide, hindi nagcycle yung bala. Ibig sabihin, nagmalfunction. Pagputok, hindi nagcycle. Ito ang sabi hindi ito galing sa akin. Galing ito sa Google. Sa mga expert. The most common reason of your pistol isn't cycle. Kaya ang tanong ni Mon ay kung kinakailangan malakas ang bala para mag-cycle. Ang sabi the most common reason of your pistol isn't cycle with compressor is your pistol isn't lubricated. Yan ang sabi. Hindi naka-lubricated. Walang lubrication. Ibig sabihin, walang langis. Ganon. Hindi malinis yung baril. Your suppressor won't cycle properly without lube, which will throw off your pistol rhythm. So, yun ang sabi dito. Yun ang sabi. Hindi nakakaapekto sa lakas, hindi nakakaapekto sa hindi nakakaapekto sa lakas ng bala, at dapat ay malinis yung inyong baril at well lubricated. Yun ang sabi dito. At ang isang disadvantage ng may suppressor ay they get hot after several shot. Nakakadagdag ng init pagkatapos ng mga ilang putok. Dahil nga yung init na ipon dito sa suppressor niya. Dahil apoy yung niya, pag nakailang putok kayo, iinit. Siyempre, good conductor of heat yung metal, pupunta na sa baril yan. Madaling mag-init. So, yun ang
mga epekto ng suppressor. So yun lang ang masasabi ko sa ano dahil yung suppressor, yun lamang ang effect na masasabi. Kung meron pa kayo, ang sabi pa nga dito, a suppressor does nothing to affect the speed of round, certainly not by any amount would be noticeable. How could it? Hindi nakaka-affect sa speed ng round. Dahil baka tayo mabas. Alam niyo, maraming magagaling dyan. Yan po ay galing sa Google. So, yun din ang aking pagkakalam. Sinusuportahan ko lang para hindi tayo mabas. Dahil marami rin naman talaga ang magagaling dyan. Pero kung ano man ang inyong experience ay hindi ko sakop yun. Okay? At ang main purpose talaga kaya naglalagay ng suppressor, kahit hindi ka na maglagay ng air protection. Kahit hindi ka na maglagay ng air protection. At lalo tigit, pinapaalala ko kung kayo gagamit ng mga suppressor, kumuha kayo ng special permit. Dahil yan ay magiging questionable sa inyo. Alam na ninyo kung bakit. Pero may mga suppressor din na allowed na yung kasi may mga suppressor na yung hindi naman talaga malakas ang iba-iba rin kasi ang ang mga suppressor na mabibili natin. Iba-iba. May mga classification din ang mga suppressor. Okay? Kaya pag ako'y gumawa nito, ay tatanungin ko sa inyo kung ilang percent ang gusto ninyong ilang percent ang gusto ninyong mawala na sound. Hindi naman 100% o 90%, hanggang 70% kakayanin. Pero bawal ito ituro yung paggagawa nito. Yun lang ang masasabi ko. So, yung sa tanong ni Monokusan, sana nasagot ko yan. At para hindi tayo mabas ay siyempre kumuha rin tayo ng sa kumbaga backup. So yan, ang sabi diyan, yun na lang masasabi ko. So yan, at tingnan naman natin yung ating mga kung meron pa kayong may dadagdag, kasi actually talaga, hindi ko naman sinasabi na nagiging kompleto yung aking mga pagpapaliwanag. Minsan kulang pa. At ako'y natutuwa na dadagdagan doon sa mga comment, lalo yung mga comment ni Nolipis America. Kasi maganda yung kanyang mga experience. Nadadagdagan talaga. Okay, so sabi ko nga, hindi naman pare-pareho yung experience natin. I-share ninyo yung experience ninyo. Pero so yun din lang ang ko doon sa aking nalaala ko doon sa aking seminar tungkol diyan sa mga suppressor. Kasi ang suppressor hindi pare-pareho ang component niya sa loob. May iba-ibang component niyan. Hindi compressor isa lang ang laman sa loob niyan, hindi. Iba-iba 'yan. Conforme din niya sa caliber. Conforme din niya kung sa pang handgun o pang sniper o pang rifle. Iba-iba din yan. So, ayan. Sabi nga suppressor drastically reduce felt recoil. Okay. Yun ang masabi ko dyan. So, babasahin lang natin yung ating napalitan na kasi yung ating community spotlight. Yan. Para naman
Okay, si Community Spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Christine Lee, magaganda rin ang mga comment niyan. 53. Si Chocolate Boy, magaganda rin ang comment niyan. Magbasa kayo ng mga comment, madadagdagan, promise, madadagdagan yung nalalaman ninyo kasi may magaganda pa rin talagang napupulot tayo sa mga comment. Okay, si Norman Paul, 43. Bruno Marso, 6 ang engagement at si Bobby Obillas ay 85 ang engagement. Okay, shout out kay Kristen Lee, shout out kay Chocolate _boy, shout out kay Norman Paul, shout out kay Bruno Marso, at shout out kay Bobby Obillas Jr. Okay? So ayan, at sana panoorin pa ninyo yung ating mga videos. Yung mga nagtatanong tungkol sa revolver, panoorin ninyo lahat yung mga videos ko sa revolver. Okay, thank you very much. God bless us all. Hanggang sa muli natin video.